Ngayon po ay talakayin natin yung tungkol sa mga dokumentong tinaguriang The Cabral Files. Ito pong usapin na ito ay may kinalaman sa transparency, sa legal na pananagutan, pampulitikang hangarin at pananaw ng publiko. Lahat ay mahalagang paksa, no, sa modernong pamamahala. Tingnan natin, sino ba itong si Leandro Leviste? Si Leviste po ay anak ng dating gobernador na si Leviste dyan sa Batangas, anak ni Senator Loren Legarda, na pumasok sa pwesto sa politika noong 2025 matapos ang karera sa renewable energy. Yan, nabigyan ng franchise yan, no, sa solar power ng dating presidente na si Rodrigo Roa Duterte. At malaking puhunan niya, bilyon-bilyon ang puhunan dyan sa renewable energy. So, sa ngayon, siya ay may hawak ng mga tinatawag na Cabral Files, no, na anya ay naglalarawan ng mga insertion, dagdag budget insertion na nagkakalaga ng bilyon-bilyong piso para sa mga proyekto ng DPWH mula 2023 hanggang 2026 na kinakasangkutan ng mga mambabata, sabi niya, opisyal ng ehekutibo at pribadong individual. So, masyadong kontrobersyal itong si Leandro Leviste. Nung una ay sinabi niya na ito daw si Congressman Redon ay meron daw budget insertion way back in 2024 na nagkakahalaga, no, ng 150 million. Itong si Redon ay representing the Bicol Party List. At kaya nga lamang, siguro sa super excitement ay nakapagsalita agad itong si Leviste na may budget insertion nga si Redon. Pero pagkakamali niya, si Redon naupo lang sa Kongreso 2025. 2024, wala pa si Redon sa Kongreso. So, kuryente agad, no, si Leviste. So, kasi itong hawak niya mga files na to ay ibubunyag daw niya sa publiko. Tinatawag ng Cabral Files. So, sinabi niya December 21 to 2025. Binunyag niya na mayroon siyang mga dokumento na mula sa yumaong Undersecretary ng DPWH na si Catalina Cabral na ibinigay daw to sa kanya noong September 4, 2025 na sabi niya, sumunod daw sa utos ng DPWH Secretary Vince Sison para sa kapakanan ng transparency and accountability. Yung dokumento daw na Cabral Files ay anya ay naglilista ng mga tagapagtaguyod ng proyekto sa buong gobyerno, kabilang ang mga kalihim mula sa labas ng DPWH at pribadong tao. Sabi ni Leviste, binahagi daw niya mga dokumento sa Independent Commission for Infrastructure at sa Office of the Ombudsman noong November 2025. Pero sabi niya, nagpapahinga muna siya sa ganap na pagpapakita sa publiko hanggang sa makakuha ng pahintulot ng DPWH Secretary na si Vince Sison. Kaya lang nakakapagtaka. Meron kang Cabral Files, no? That would serve as the evidence against those politicians, no, or House of Representatives members na nagkaroon ng budget insertions, no? Yung mga proponents, no, ng mga budget insertions na yan sa BICAM. Bakit mo pinapatagal-tagal at pautay-utay ang labas mo ng mga dokumento at impormasyon tungkol dyan sa Cabral Files na yan? So, sabi nga tuloy ni PCO Undersecretary Claire Castro, ay mga dokumento mong Cabral Files na yan, baka lumalabas na hearsay yan, no? Na hearsay, walang probative value, mga ebidensyang walang halaga. At binigyan din ng PCO Undersecretary na walang pagpapatunay ang DPWH. At ang pananagutan na patunayan ng katotohanan ay nasa kay Leviste. Kasi itong si Leviste, sabi, tanungin kay Vince Sison, ikaw yung nagpresenta na may Cabral Files ka, tapos uutusan mo yung Undersecretary ng PCO na tanungin si Sison. Ikaw yung may hawak, ikaw yung may burden of proof na patunayan na authenticated yung dokumento mo, no? At may balita nga na pinilit lang ni Leandro Leviste na makuha ang dokumento tungkol dyan sa DPWH na pondo sa BICAM, no, kay Cabral, kinuha niya ng wala talagang express consent, no? Pati nga si Salvador Panelo ay binatiw si Leviste para sa paghahangad ng pansin nang hindi binabahagi ang buong mga dokumento at tinatanong ang kanilang chain of custody, di ba? At katapatan. Lumalabas tuloy dito, nagpapasikat lang itong Leviste at gumagawa ng pangalan at maraming nagdududa tuloy na baka ito ay may balak na kumandidato sa mas mataas na posisyon sa 2028. At this is the time na talagang magpiprepara na siya. Kaya lahat ng issue pinapasukan nito, no? At meron pang lumabas na video na siya ay umiyak, no? Umiyak siya doon sa isang video na kung saan habang pinag-usapan ng kanyang alalahanin na maaaring maapektuhan ang budget ng kanyang distrito sa lungsod ng Batangas.
Hindi natin alam kung ano yun eh. Kung totoo yung iyak-iyak na yan eh. No? Pero habang umiyak siya, kukurap-kurap siya. No? Kukurap-kurap ang kanyang mata habang siya ay maluha-luha doon sa kanyang deklarasyon na baka maapektuhan ang kanyang distrito dito sa mga kanyang ginagawa. Di ba? Ngayon, tingnan natin yung legal aspect nito. Yung karapatan versus pananagutan. Alam niyo po, itong kasong ito ay nagtataas ng mahalagang legal na tanong tungkol sa balanse sa pagitan ng karapatan ng isang pampublikong opisyal na ibunyag ang impormasyon at ang kanyang tungkulin na kumilos ng may pananagutan. Diba? So, pwedeng sabihin ni Leviste na ang kanyang mga ginagawa o nagawa ay makatwiran dahil ito ay base sa freedom of information. At ito ay nakasulat sa Article 3, Section 7 of the 1987 Constitution. Kung saan kinikilala ang karapatan ng mga tao na makakuha ng impormasyon tungkol sa mga bagay na may kinalaman sa publiko. Tama nga naman, no? Yan ang pwede niyang gawing argumento. Kaya siya ay makakakuha ng katwiran kung bakit niya pinaggagawa yung mga kilos na niyan na nitong mga nakaraang buwan, no? At siya din ay may tungkulin na ibunyag yung tungkol dyan sa mga listahan na yan ng mga proponents na may kinalaman sa budget insertion, sa BICAM, yung flood control mess na yan. Di ba? So, sasabihin niya na nangangailangan ng transparency at pananagutan, no? Ang mga sangkot dito sa flood control na to. Yan ang magiging argumento ni Leviste dyan na sasabihin niya na sinusunod niya, no? Ang pinag-uutos ng batas sa pamamagitan ng di umano'y katiwalian dyan sa BICAM at ibubunyag niya kung ano talaga, sino talaga ang mga sangkot dito sa BICAM proponents ng budget insertions na yan. Kaya lang medyo may panganib dito, no? May mga alalahanin na pwedeng kaharapin itong si Leandro Leviste. Katulad ng dokumentong hawak niya, tinatawag na Cabral files na yan. Kung hindi mo mababalidate yan at wala nagpapatunay na authenticated yung dokumento na yan, hindi pwedeng payagan niya bilang ebidensya sa anumang hukuman. Sabi nga ni Atty. Claire Castro walang probative value yan. Walang halaga yan, yung mga dokumentong pinapakita mo, unless you can show, prove that it was validated. No, para magkaroon niya ng probative value. Ngayon, yung mga dokumentong binubuyang-yang mo na yan at gusto mo ipakita, ay pag nagkaroon ng mga maling impormasyon dyan na nakakasira ng reputasyon, maaaring harapin ni Leviste yung pananagutan sa ilalim ng Revised Penal Code o yung Cybercrime Prevention Act. May pananagutan ka dyan, di ba? At isa pa, authorized ka ba para hawakan mo yung mga dokumento Cabral files na yan? Kung si Leviste ay kumuha ng mga dokumento na walang tamang pahintulot, pwedeng nilabag niya ang mga batas na namamahala sa mga dokumento ng gobyerno. At sabi mo kanina, walang probative value, di ba? Sabi ni si Claire Castro. So if ever that will be presented in court or in the trial, so that will be inadmissible because you obtained that, no? Outside of the legal process. So, ang isa pang potential na ipato sa kanya dito, yung may magreklamo sa Ethics Committee. Or pwedeng may maghain ng reklamo sa House Committee on Ethics and Privileges, no? Pwedeng sabihin na nilabag, nilibiste, no? Yung kanilang ethical standards, no? Sa pamamagitan ng mga walang batayang akusasyon na nakakasira sa mga institusyon ng gobyerno o kapwa opisyal. Pero pwedeng ipagtanggol ni Leviste, no? Ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagbanggit ng mabuting intensyon, in good faith, ika nga, at kapakanan ng publiko ang kanyang interest dito, ang kanyang primary objective ay for the interest of the majority. Pero sa ngayon, walang opisyal na reklamo ang inihain laban sa kanya dyan sa Ethics Committee. Pero bukas pa din naman, kung magdidesisyon ang isa sa miyembro ng mga kongreso or any citizen na concerned, nasampahan siya ng reklamo dyan sa Ethics Committee. At ngayon, pag-usapan natin yung ano ba nangyari during the Duterte administration between Duterte, President Duterte, Loren Legarda, at itong si Leandro Leviste. Dahil dito sa pinaggagawa ni Leandro Leviste na kongresista ng Batangas,
may lumilitaw tuloy na mga haka-haka na nag-uugnay sa mga pampolitikang paninindigan, no? Paninindigan ni Leviste sa desisyon noong 2019. Kasi nung 2019, yung dating Pangulong Rodrigo Duterte ay pinirmahan yung Republic Act 11357 na nagbibigay ng 25 years of franchise para sa solar para sa Bayan Corporation. Isang renewable energy company. At itanong nyo kung sino may-ari. Yung pinirmahan ni Duterte na nagbibigay ng 25 years of franchise doon sa renewable energy company. Ang nagmamay-ari ay si Leandro Leviste at ang kanyang nanay na si Senator Loren Legarda. Ang prangkisa ay nagpapahintulot, no, na magpatakbo ng mga pasilidad na pinapagana ng araw sa mga lugar na kulang sa serbisyo sa buong bansa. No, may solar farm doon sa Batangas. No? Maganda yung objective niyan, kaya lamang pagdating dito sa merong conflict of interest eh. Diba? Ang mga kritiko tuloy ay nagmumunghay na ang prangkisang ito ay ang dahilan di umano'y pagsunod ni Leviste. No? Siguro sa mga kautusan dati ng dating Pangulo, no? At sa mga leader ni dating Pangulo, at kung kaya't ganito ang kanyang inaasta, no? Nakatutok sa puro criticism, destructive criticism against the present administration, na wala nang nakitang tama sa kasalukuyang administrasyon. Eh pag kinunik mo doon sa 2019 na binigay na franchise for 25 years doon sa kanyang solar farm, malalaman mo na ang dahilan kung bakit nagpupuputak ng ganito itong kongresista nito sa Batangas City. Mukhang tumatanong na loob. Alam mo tayo mga Pilipino, hindi naman masama magkaroon ng utang na loob, pero ilalagay natin sa lugar. Kung maapektuhan ang kapakanan ng ating mga kababayan, ay teka muna, pag-usapan natin yan, mukhang hindi na yata tama yung ginagawa. Sa ngayon, walang pampublikong kumpirmasyon tungkol sa mga plano ni Leviste, maliban sa kanyang kasalukuyang pwesto sa House of Representatives. Ganun pa man ang kanyang mga sikat na gawain, yung mga paepal-epal, yung mga pabida-bida, kabilang ang pagpapakita ng mga dokumentong Cabral Files at ang kanyang pagpupuna sa administrasyong Bongbong Marcos, ay malaki ang naiambag sa kanyang pambansang pagkakakilalan. Isang karaniwang strategy yan ng mga politiko na naghahangad ng mas mataas na pwesto sa ating gobyerno. Bagamat hindi ito nagpapatunay ng di umano'y malaking plano, nagpasimula ito ng haka-haka sa mga political analysts at sa publiko, sa mga ordinaryong mamamayan. Lalo na kapag sinama ang di umano'y ugnayan niya sa mga Duterte, isang pamilyang pampolitika na may malaking impluensya sa bansa. Tandaan po natin, mahalagang tandaan na si Leviste ay unang pangkat na kinatawan. At ang kanyang kasalukuyang focus ay inilalarawan bilang pagpapaunlad ng kanyang distrito. Doon siya nakapokus ngayon eh. Yun nga video niya na umiyak siya. Yan ba ay political strategy? O isa ding paraan upang makakuha siya ng simpatsya sa publiko? Nakita natin yung video. Yung video na si Leviste ay umiiyak ay nagpasimula ng magkakaibang opinyon. Diba? Yung ilang mga kasamahan natin, yung mga netizens, mga mamamayang Pilipino, itinuturing ng ilan itong tunay na pagpapakita ng alalahanin. Yung video, pinapakita niya na nag-aalala siya para sa kanyang distrito. Para lumabas na makatao siya at nakakonekta sa mga karaniwang mamamayan na nag-aalala. Concern na nag-aalala tungkol sa pagpapaunlad ng kanilang lugar. Abay, galing. Pwede ng pampamas to. Ngayon, tingnan natin yung naratibo ng strategy. Ang iba naman ay nangangatwiran na ito ay sinadyang paraan para makakuha ng suporta ng publiko at iwasan ng batikos dahil ang pampublikong pagpapakita ng kahinaan ay maaaring maging malakas na kasangkapan sa pagtataguyod, lalo na sa gitna ng mga akusasyon. Ang kanyang mga gawain ay hinihimok ng negosyo o sariling interes sa politika.